Yo guys! Welcome back sa channel. Today, pag-uusapan natin ang isang mainit-init na topic. Ano bang mas better, BPO or virtual assistant? So, kung currently nasa BPO ka, or para naman sa mga nagbabalak mag-VA, so panoorin nyo tong video na to hanggang dulo kasi masasagot din yung mga tanong nyo somehow. So, take note, hindi ko ginawa tong video na to para i-downgrade ang kung ano man industry, BPO or pagiging VA. So, nag-work ako both industries. So, sasabihin ko lang sa video na to yung mga totoong differences nila para ikaw mismo makapili ng career na swak sa lifestyle and goals mo. So, unahin natin yung work setup. Okay, so sa BPO, usually kailangan on-site. So may iba naman natanggap din work from home pero kadalasan on-site. May shuttle, may ID, may biometrics, may dress codes, yung iba, di ba? And of course, the legendary graveyard shift. So sa virtual assistant, karamihan din work from home, flexible, flexible yung schedule, minsan yung client mo mismo yung mag-a-adjust sa time zone mo, katulad ko, nag-adjust yung client ko sa time zone ko. So, isa yon sa differences. So, kung gusto mo ng more time sa family, mag-gym, sa side hustles, kung may negosyo ka, yung VA, mabibigay nun yun sa'yo. Okay? Kung ano man yung freedom sa time na hinahanap mo, mabibigay ng pag-VA yun. So, next topic is income. Sa BPO, stable yung sahod. So, alam ko may mga night diff, 'di ba? May ang mga allowances and incentives, pero overall fixed pa din. And kung gusto mo tumaas yung sahod mo sa BPO, kailangan mo tenure, promotion, or shift sa ibang account somehow, 'di ba? Parang ganun. So, sa VA industry, iba yung game, okay? Iba yung laro. So dito, yung sahod mo nakadepende sa skills mo. You can earn from $3 to $15 per hour. Minsan mas mataas pa kung may specialized skills. Kung may specialized skill ka tulad ng video editing, social media management, content creation, wait lang, naglobat pa yung cellphone ko. Pero, ayun nga, content creation, marketing, pag-create ng funnel, etc. Iba pa, e-commerce, digital marketing, ano pa ba yung mga ginagawa. Kung marunong ka sa go high level, so mas tataas pa yung salary mo. So, dito sa pag-VA, yung game natin is the more skills you learn, the higher your value. Tapos, the higher din yung salary mo. Hindi mo kailangan hintayin yung next evaluation para tumaas yung income mo. So, ikaw mismo yung mag increase ng value mo. Kung tamad ka mag-aral, tamad ka mag-upskill, tamad ka mag-learn ng new skills, babagal din yung pagtaas ng sahod mo. Sa BPO, karamihan naman ng task is calls, chat support, email support, ticketing, 'di ba? Maganda siya for communication skills and other stuff, ganyan-ganyan. Pero sa VA, ito naman yung mga task, okay? Sa VA, mas diverse, okay? Yung inaaral mo dito or yung mga task mo dito is yung mga skills na pang business owners talaga. And when you work directly with entrepreneurs, nagle-level up ka rin. Kasi sila lagi mong kausap eh. Hindi mo kausap yung mga laging galit na tao. So, yung magiging mindset mo, kaka-work mo sa pagiging VA is, paano ko ba papalakin tong negosyo niya? 'Di ba? So ngayon, natututo ka rin. In the future, yung mga skills na nagamit mo sa client mo, pwede mo na rin gamitin sa yung business in the future. 'Di ba? Kasi business pa rin naman 'yan. And then, pagdating naman sa stress, pareho namang may pressure, pero malaki yung pagkakaiba. So, lahat naman ng work may stress, pero sa BPO, yung stress sa BPO, una na dyan, syempre yung irate customers, ganyan, metrics, ganyan, QA, yung pagiging night shift, syempre nakaka-stress yun sobra. Di ko naman na-owl, di ba? So, may mga taong di sanay sa gising sa gabi, so nakaka-stress din yan. Toxic calls, ganyan, mga back-to-back volume spike, minsan katrabaho mo, nakaka-stress. So, sa VA naman, ang stress sa VA, nakadepende pa rin siya sa'yo. So, unang stress sa VA is deadlines. So, kung ikaw, hindi ka marunong mag-manage ng time mo,
super nakaka-stress yung deadline. Pero kung marunong ka mag-handle ng time mo, hindi siya ganun ka-stress. Then, figuring out tools. So, syempre, sa VA, may mga bago kang tools na maaaral. Then, yun, malalaman, then kailangan mo siyang aralin. So, somehow nakaka-stress siya. So, pero ang kagandahan naman, walang customers na sumisigaw sa'yo. And most of the time, nag-work ka lang in silent. Di ba? Yan, nag-work ka lang in silent. Tingnan ko lang yung oras. Silent environment, nasa bahay ka lang. Di ba? Chill. And then, isa sa pinaka-importanting factor, syempre, sa pagpipilian nyo, is freedom. Okay? Sa BPO, yung schedule mo, dinidictate yung buhay mo. Pag sinabi nilang night shift ka. Pag rest day mo, rest day mo. Pag kailangan mo mag-overtime, overtime ka. So, wala kang magagawa. So, ganoon yung kalakaran sa BPO. Sa VA, mas malaya ka. May time kang mag-business, may time kang magpahinga, wag lang sobra. So, yun. May time kang mag-business, may time kang mag-create ng side hustle, mag-gym, alagaan yung health mo, mag-learn ng new skill, nag-spend ng quality time with your partner or sa anak mo. So, overall sa VA, you're working but you're also living. Unlike sa BPO, working ka lang. Ganun. So, ngayon, for me, ano mas better, BPO or VA? Ang sagot ko dyan is, depende sa goal mo, syempre. Kung gusto mo ng stable pay, structured environment at corporate ladder, BPO is good. Okay, kung baga gusto mong gawing stepping stone, starting point, ganyan. BPO is good. Pero kung goal mo is higher income, flexible time, and long-term freedom, yung path na para sa'yo is VA. Ay yung tamang path na kailangan mong daanan. So ako, personally, ang pinili ko is VA. Kasi gusto ko i-build yung future ko habang may time pa ako for myself, sa family ko, and sa dreams ko. Ngayon, alam ko pa rin naman sa sarili ko na 22 years old pa lang ako. Kasi, ang dami na rin naman ako napapanood online na late na nilang nasisimulan yung mga buhay-buhay nila. Siguro good thing lang sa akin na maaga-aga kong in-start yung buhay ko. Siguro 17 pa lang ako. Medyo mahilig na akong sa pera. So gumagawa ako ng mga ways how to make money. Then dun ko mas na-realize or mas na-open sa akin na yung time natin is yung pinaka-valuable sa ating lahat. Kasi the more nakahawak mo yung oras mo, mas nakakagawa ka ng madaming bagay na pwede mong gawin to make money. Unlike sa mga corporate jobs na nandun ka sa office nyo, 8 hours, 9 hours. So, depende pa yun kasi syempre magko-commute ka pa. So, mas another hours yun. Depende sa layo, depende sa traffic, di ba? Depende sa sitwasyon. So, nabigay mo na agad yung oras mo dun sa trabaho mo, sa company nyo. Then ikaw, wala ka nang naiwang time para sa sarili mo. Kasi uwi ka na lang, matutulog, gigising, tapos rekta ka na dun, balik ka na dun sa work nyo. So, sa VA guys, sa bahay lang kayo, then kailangan nyo na lang i-value yung inyong mga client para hindi sila mawala sa inyo and ibigay nyo yung best nyo. Kasi overall, binibigyan ka nila ng freedom, time freedom, financially din kasi malaki nga yung sahod. Then, less stress. Depende na lang kung puro stress yung ganap mo sa buhay mo na kahit super ganda na nangyayari sa buhay mo, nakahanapan mo pa rin ng pangit. So, di ba? So, overall, ang pinili ko is VA. So, ngayon, mag-create ako ng course, guys, about sa VA. Comment kayo dyan kung gusto nyo ba yun. So, i-make sure ko lahat ng skills na meron ako is matututunan nyo rin. Sa murang halaga lang. So, of course, paid yun kasi maglalabas ako ng effort and time ko para turuan din kayo. Then, ayun, comment kayo guys if gusto nyong matuto. Yun lang. Sana may natutunan kayo. Peace out.